Alam nyo ba guys, yung 2024 para sa akin ang pinaka the best year. Kasi itong year na to talagang napakadaming mga magagandang nangyari sa akin. Kaya binalikan ko yung mga videos ko at gusto kong gawan nga ng recap. At itong mga videos nga na to ay isa sa mga nakakapagpapuno nga ng storage nga sa cellphone ko. So ito na nga nung January 2024, wala nga kaming ginawa nung mga time na yun kundi mag-deliver. Na itinitinda nga namin na biryani. So yun halos araw-araw talaga nagdi-deliver nga kami around Muntinlupa. At kasama nga namin mag-deliver tong dalawang bata gamit nga yung e-bike nga namin. Then kapag Sabado at Linggo nga pumupwesto naman kami sa May Sukat, Alabang, pati na rin nga sa Laguna. So yun sinamantala talaga namin na mabenta nga yung biryani nga that time. Kahit saan nga kami pumupwesto noon talagang ang bilis nga naming napapaubos yung itinitinda nga namin. So yun end of January naman binala ko nga na pumunta nga ng ibang bansa para nga magbakasyon kasi syempre may nanlibre nga ng ticket para nga sa akin. So yun nga hindi naman ako natuloy kasi nga na-upload nga ako nung time nga na yun. But anyway, wala, ganun talaga ang buhay. Siguro hindi para sa akin yung bakasyon na yun. Month nga ng February, wala naman akong ginawa kundi mag-join nga sa rides nga ng kapatid ko, pati na rin nga sa tiyuhin ko. Puro Batangas nga yung pinupuntahan nga namin. Then first time ko nga makapagsimba sa Padre Pio, pati na din nga sa Monte Maria Shrine. Then pagdating nga ng March, papunta naman ako ng Palawan. So itong trip nga na to, hindi ko to ine-expect talaga. Kasi that time, nag-viral nga yung video ko na ginawa ko na-upload nga ako. So yun, meron nga nag-invite sa akin na resort papunta nga dito sa may Port Barton sa may Palawan. Good for 1 week nga siya and dito nga ng klase nga ng tao yung mga nakilala ko dito from Canada, America at saka Morocco. Nung nag-island hopping nga kami, then kapag kakakain nga kami sa gabi, sila rin nga yung nakikita ko kaya halos lahat nga sa kanila naging kaibigan ko nga sa Instagram. Sa ilang gabi nga na sila nga yung kasama ko, alam nyo ba napaka open-minded nilang mga tao. Yung bakasyon ko nga sa Palawan nga ng 1 week, hindi ko nga siya nabuo kasi nga that time plano na rin namin ni Mernel, yung kapatid ko nga na magmamount Pinatubo nga sana kami. So yun, hiking nga sana yun. Invite din sana yun ng kaibigan nga ni Mernel. Kaya lang hindi naman kami natuloy kasi nga nagkaroon nga ng problema yung sasakyan. Then end of March naman, dumating nga yung ka-chatmate ko dito sa Pilipinas. Siya nga yung bumili nga ng ticket ko papunta nga ng India. Yun nga lang nga, diba, na-upload nga ako nung time nga na yun. Kaya nga hindi natuloy yung 1 month na vacation ko nga sana. Kaya siya na nga lang ngayon nagpunta nga dito sa Pilipinas para nga mag-meet nga kami. Plano nga namin na sa Davao nga kami magbabakasyon pagka nagpunta nga siya dito. So yun yung mga napag-uusapan nga namin sa chat. So yun, hindi rin naman kami natuloy nga sa Davao kasi nga 1 week lang yung vacation nga niya dito. Kaya sa Batangas na nga lang nga din kami nagpunta. So ayun, alam nyo ba, akala ko nga siya na nga yung forever ko pero hindi pala. Pagkatapos nga ng bakasyon nga niya dito sa Pilipinas, umuwi na nga siya ng France. Hanggang 3 months nga nag-uusap pa rin kami. Then after nga no, na lost communication na nga kaming dalawa. Pero hindi rin naman kami nag-aaway sa chat. So yun, talagang na lost communication lang din kaming dalawa. So yun, kapag ka LDR talagang communication is the key. Pero minsan kasi talagang wala siyang time na mag-chat or mag-reply sa mga chat ko. Hanggang sa nawala na rin nga ako ng gana. So yun, may mga nabasa nga ako sa comment section before kung kumusta na raw nga kami nung apam ko. And eto na nga yung time para masagot ko nga yan. So yun, wala na po. Bigla na lang naglaho. So yun, hindi naman natin pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi naman talaga para sa atin. Kaya move on na lang at ganun talaga yung buhay. At least nga nagkakilala nga kami sa personal. Hindi nga katulad nung una kong ka-chatmate before na halos 3 taon nga kaming nag-usap sa video calls pero hindi naman kami nagkita sa personal. Hanggang sa nagkahiwalay na nga kami at yun nga yung pinakamasaklap sa lahat dahil nga hindi nga kami nagkita ng personal. 10 month naman ng April, mga kapatid ko naman yung mga kabanding ko. Kami ngang mga magkakapatid, hindi naman kami perfect na talagang hindi kami mga nag-aaway-away. Lalo na nga sa mga pinakabata nga sa amin, yan katulad nga nila Merinel at nila Rinalyn. Laging mga nag-aawayan pero at the end of the day naaayos naman nila yung mga problema nga nila sa isa't isa. Natural lang naman din sa pamilya kasi naman yung ganon. Nung time nga na to, kumain nga kami sa Budel Pie Resto at puro seafoods nga yung kinain nga namin dito. Talagang sinamantala namin tong time na to. Pagkatapos nga namin kumain, nag-bar din kami nung time nga na yan. Talagang nilubos-lubos namin. Kasi kapag ka nag-busy na naman yung isa, syempre hindi na naman makakasama or minsan mga usapan kami na hindi na naman nga natutuloy. Month nga ng April at May, yun na yung pinaka-busy ko nga. Yung kasamaan ko dati sa Japan,
in-invite naman niya kami papunta nga ng probinsya nga nila sa Bicol. Sabi nga niya sa akin, pwede nga akong magsama, kaya sinama ko nga dito si Marinel. Yung pangalawang kapatid ko nga sana sinasama ko din, kaya lang hindi na nga siya nakasama kasi nga yung trabaho nga niya. Yung time kasi na to, birthday nung nanay niya, kaya na-invite nga niya kami. So yun nga, sobrang nag-enjoy nga kami dito ni Marinel, at bago nga kami umuwi nga ng Maynila, dumaan nga muna kami ng Legazpi, Albay para makapamasyal nga dito sa Mount Mayon. So yun, first time ko rin nga mag-ATV ride nga dito. Parehas nga kami ni Marinel at tuwang-tuwa talaga kami sa experience nga na to. Pagkatapos nga dumaan din nga kami sa Kagsawa Church. Sobrang saya nga ng feeling na kung dati nga sa picture ko lang nga siya nakikita din. Halos abot kamay ko na nga siya, kaya legit talaga yung saya. Balik nga namin ng Manila yung mga kasama ko nga sa Bicol. Sila pa rin nga yung kasama ko dito sa Manila. In-invite kasi nila ako dito sa tinitirhan nga nila dito sa May Pasay. Kaya nakapag-staycation na naman nga kami dito, kasama nga si Marinel, pati na rin nga sila Geraldine at saka si Gerald. 1 week din nga akong nag-stay nga sa kanila. So yun, that time talaga, bakasyon grande talaga ako, yung parang wala akong iniisip na trabaho. After 1 week nga na pag-stay ko nga sa Pasay, umuwi na nga ako ng sukat kasi nga dumating naman yung nanay ko galing naman ng Bicol. Noong time nga na to, pumunta nga kami, kasama nga sila para nga kumain nga ng pares. At syempre, nagkaroon nga ng chance na makapagpa-picture nga kay Diwata. Madami nga nagsasabi na suplado nga daw siya sa personal, pero para sa akin kasi ganun talaga yung style niya, ganun yung aura niya. At higit nga sa lahat, ganun talaga yung attitude niya. Hindi naman niya pwedeng baguhin yung sarili niya para lang sa ikakasaya nga ng madami. Kaya kung saan nga siya masaya, sige, go. Napakaigsi lang ng buhay natin, kaya wag tayo maging bitter nga sa ibang tao, at mas priority nga natin yung mga sarili nating mga problema at sarili natin kung paano nga tayo mag-grow. So yun na nga, first time ko nga makita yung bunso kong anak na si Gerald na sumayaw. Sobrang napahanga niya nga ako, kahit nga si Gerald din hindi nga niya alam na ganito nga gumalaw nga si Gerald pagdating nga sa sayawan. Yung time nga na yon, birth month din nga niya, kaya sinelebrate namin yung birthday nga niya. Si ate nga niya yung nagluto ng pinagsalusaluhan nga namin. So yun, na busy nga ako sa puro gala nga ng mga unang buwan ko. Then si Geraldine at saka si Carlos, tuloy-tuloy pa rin yung tinda nga nila ng pares. Kahit nga yung biryani, kahit wala nga ako, tumatanggap pa rin siya ng mga orders para nga i-deliver. Tuloy-tuloy nga siya, at yun din kasi yung source of income nga namin. Bandang June naman, nakakita na nga kami ng pwesto nga ni Geraldine na pwedeng rentahan para nga sa itatayo nga naming food shop. Alam niyo ba, halos araw-araw kami nag-iikot nga ng Muntinlupa kapag ka nagdi-deliver nga kami ng biryani para nga makakita nga ng pwesto. Finally nga, dito nga kami sa May Bayanan nakakita din, nakausap ko nga yung may-ari, and nag-down na agad ako kasi nga baka ibigay pa nga niya sa iba. Gustong gusto ko kasi yung lugar, alam nyo ba, kahit taas nga siya, ewan ko ba, talagang napakagaan nga nung pakiramdam ko nung nakita ko nga tong pwesto nga na to. So nung time nga na to, sabay naman na ospital nga yung lola ko, kaya hindi ko na rin masyado natutukan nga yung pwesto nga na nakuha nga namin. Ang importante kasi sa akin no, nung time nga na yun, nakapag-down na nga ako ng advance at deposit. Kasi isa din ako sa nagbabantay nga sa lola ko nung na-hospital nga siya. 2 weeks din kasing na-confine nga yung lola ko, kaya nag-alternate nga kami ng mga kapatid ko, pati na rin nga yung tita ko na magbantay nga sa kanya. Nung pagaling na nga yung lola ko, nagpaalam na rin nga ako sa mga tiyuhin ko na hindi na nga ako makakapagbantay kay lola, at doon na rin kami nagsimulang pagandahin nga ni Gerald yung nakuha nga naming pwesto. Nag-team lang din nga kami ng black and yellow nga dito. Talagang sinimplihan lang namin. Then June 5 nga nag-start na nga kami sa negosyo nga namin. Naging mabenta nga yung whole grilled chicken namin dito kasi yun na nga yung naging best seller namin. That time nga mas malakas nga yung deliver nga namin kaysa sa dine-in. Then nagdagdag din nga kami ng deliver via Lalamove kasi nga may mga nagpapadeliver na malalayo na hindi na kayang abutin nga ni Carlos. Best seller nga namin ang biryani nga dito, at hindi nga namin alam na dito pala sa bayanan napakadaming Muslim. Isa nga sa dahilan kaya hindi rin kami nagtitinda nga ng mga pork dito kasi nga nakakuha na kami ng mga Muslim na mga customer nga dito. Magtatatlong buwan na nga kami dito sa pinupwestuhan nga namin nung nakilala ko nga si Erica. Pati nga yung asawa nga niya, so yun, naghahanap nga sila ng mapupwestuhan dito, at nakapagkwentuhan nga kami na sabi ko nga kailangan ko rin ng katulong nga dito sa pinupwestuhan nga namin. Kaya nagpaalam din nga ako dun sa inuupahan ko na magdadalawang store na nga kami dito sa pinupwestuhan ko nga, at pumayag naman sila kasi nga din nga ako sa upa na ako nga lang nga mag-isa. Tamang-tama nga that time, magbabakasyon nga kami sa
Bicol ng mga kapatid ko nga, kaya nagkaroon din nga ng chance na mapa-renovate nga yung pinupwestuhan nga namin. Kaya nag-close nga muna ako ng 1 week. Then pag uwi nga ng Bicol, relax na naman nga ako dito. Sobrang na-stress din kasi talaga akong magpatakbo nga ng negosyo. May time na gusto ko na ngang sumuko at gusto ko na siyang bitawan, pero mayroon din time na na-challenge naman ako. Pero syempre yung pinili ko nga yung ma-challenge nga ako kasi nga mas marami akong matututunan. At mga time na down nga ako, hindi rin talaga nawala na si Lord lang din talaga yung kausap ko, wala nang iba. Kagaling nga ng Bicol, sa sukat na nga ako dumiretso para i-celebrate naman yung birthday nga ng lola ko. Gusto nga namin na masaya nga si lola sa birthday nga niya, kaya talagang nagpakita kami lahat dito sa harapan nga niya nung nagbo-blow nga siya ng candle. Nung na-hospital nga siya, pinutol nga yung paa niya, kaya medyo nahihirapan na rin siya. Then mga ilang araw nga nag-open na rin yung Coffee Bay dito nga sa shop namin. Unang araw nga namin, sobrang dami nga ng customer nga namin kasi nga opening nga ng Coffee Bay. Sobrang pagod talaga namin nung time nga na to. Hindi ko nga akalain na ganun kadami nga yung tao na pupunta. So far nga, tuloy-tuloy nga yung mga customer na pumupunta nga dito sa amin. Nabawasan man yung deliver ko, sa dine-in naman siya bumawi. Nung una kasi sa dami nga nang nagda-dine-in, hindi na rin talaga namin na-check yung messenger nga namin para sa gusto ngang magpa-deliver. So yun, parang isang buwan nga kaming ganun. So yun, nakakapag-reply kasi kami after 1 hour na talaga. So yun, talagang nakalipas na, kaya siguro yung ibang customer talagang naiinis na lang din. So anyway, 2024 para sa akin yung pinaka the best talaga kasi nga meron man akong hard time, hindi siya ganun kadami. Sobrang nag-matured na rin kasi yung isip ko na kapag ka may problema ako, talagang hindi ko siya iniintindi. Hindi ko siya masyadong iniisip. Basta ang nasa isip ko kung paano lang pasayahin yung sarili ko. At sumusunod lang din talaga ako kung saan yung agos ng buhay ko. Basta kung alam kong yun yung makakapagpasaya sa akin, dun talaga ako. At kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang tinatapakang tao, maniwala ka dahil good karma lahat yung ibabalik sa'yo. And hoping this 2025 maganda pa rin yung mga mangyayari nga sa buhay ko. Siyempre sa inyo na rin para everybody happy talaga. So yun na guys, sobrang haba ng voice over na to and gusto ko lang din magpasalamat sa mga taong lagi lang ang nandiyan para sa akin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!